Kayo po mo mag-duplicate ko, hindi po natin kaya. Kayo na po. Kaya ang mangyayari kung pakisisagin natin, sino po yung magbukas ng ating gabi, siya din po ang magkakasama. Sila po sa ako. Yun po ay nilalala po natin sa co-op village. Sa co-op village po, ngayon po, lahat ng tagalabas, papalabasin po natin sa alas 10 ng gabi. Hindi po sila makakapasok dito. Ba't 1.7K? Okay po ba sa inyo? Ay na nga lang kumano. Dapat sa ayon. Magkano ba bigay niya? Yan. Para po po sa ano natin yun, para tayo mag-parte, seguridad. Kasi marami yung madaling araw na pupunta itong mga taga, hindi ko naman nilalahat. Nagaling sa ibang lugar, yung mga sa labas. Na umiikot-ikot dito para maiwasan din po natin yung nakawan. Okay po ba? So, para din po yung kapanatilangan po ng kalooban po natin sa ganong oras, kailangan po natin makipag-cooperasyon po sa lahat. Kayo na po ang bahala na magbigay po ng duplicate sa mga rentals, shares po. Once po, nalalaman po namin na pinabibigay ay pinahihirap niyo po yung susi sa tagalabas na gusto nyo pumasok dito sa bagong buhay na without information, pukapistihan po namin yun. Okay po? Dahil po, nasa rules po natin, ang handler po ang mag-aawak na po ng susi, ang asosasyon, sharer at renter ng bagong buhay. Kung meron po kayong kasiyahan na magagana po, obligado po kayo na pupunta po sa susi at sa pintuan po sa gate para po papasukin po yung mga bisita nito. Okay po? So may limit naman po tayo sa kasiyahan, lalo-lalo na sa pagjoke. Jesus, Mariosep, ako naman, pakiusap naman po, hindi na nga maganda ang boses, naman, ang sakit naman. Pagkipasok mo pagkabukasan ng mga kapitbahay, konting respeto naman po. Kahit sabihin po po natin, Cebu, Brete, gagawin po kayo ng linggo, automatic po ang lunes po ay simula po ng panibagong buhay. Ang bawat isa po ay makapagtrabaho. Sana po imitahin po yung ating ordinansa po. May-implement po rin natin yan. Na alas 10, stop. Ang ano na po, ang bitchoke po. Tapos, mas malakas pa po bisan kasi sa bitchoke, hindi doon ako naluluka, anong tabi, hindi. So, parang hindi na po tayo nakakasiyahan, noise barrage na po ang nilayaki. So, sana naman po konting kooperasyon sa mga kapitbahay, respeto, ulit-ulit, hindi ko naman pinagkakawa ng mga pinagkado. Kasi hindi naman yung gagawin yung mga pinagkado. Ang sa amin lang po, yung oras na dapat sinilang ng altaan, magpupusan na po kayo. Huwag na po kayo tapos kang puntahan ng mga asosasyon, ng mga pusyakos po natin. Para mas doon pa lang po, malalaman po natin yung maghatang operasyon ng bawat isa po. Okay po ba ang lahat? Para natataranta. Nasa-share ko lang po ba? Hindi naman po. Katotohanan naman po kasi yun. Para po sa kabutihan ng lahat po natin. Tama po? So, third offer ko po ulit, pangalawang adhikay ko, gusto po ng ating presidente po. Salamat. And next po natin, kaya po natin isasaray sa school. Kasi yung mga itong taga-phase 3, taga-phase 1, pag nakaka-phase sila, tumatakbo rin sa loob. Which is hindi naman talaga dapat ito ang exit point din. Ginagawa na po nilang taguan. Hindi naman po kami gabi-gabi na mag-iikot para sa... Mag-iikot po kami para bantayan lang po kung sino pumasok dito o mga tagalabas na palalabasin namin. Which is yun po yung nakikita namin paraan. Okay po tayo doon. I-text po natin, para magawa po natin yan, ang next po natin is yung monthly po natin. Which is ito po is napakatagal na po hindi tayo nakapag 2018 pa, natigil ang panagigil ng monthly dues. Kaya natenga po lahat ng mga gawain dito sa ating lugar. Ang monthly dues po kasi, i-required lang po ng umaga is malabas po is 50 pesos. Sa akin po, parang gamit po kasi marami lang tayo,
meron pong mga renters, ang ginawa po natin is 30 pesos na lang po. $2. Hindi na po 50. 30 lang po monthly dues natin. Okay po ba po nyo? 50 pesos? 30 pesos monthly? 30 pesos monthly. Patigil mo na yan. And sa rental po natin, is 15 pesos lang po ang babayaran natin. Which is yun po ay homeowners ang maniningil. Hindi na po kailangan, eto po isa pa po. Yun na po kayo, isuyo muna po tayo. Kasi po, mas malakas pa po ang ito sa umat natin na bagong-bago na ating sound system. Isuyo lang po, sandaling oras lang po ito para po sa kapakanap po ng buong bagong buhay. Maraming salamat po. Break time po muna, break time. Sorry, 20 pala. Sa bono pa ako. Sa renter. 20 po sa renter, sa homeowners po is 30. Sa labas po kasi is 50 na ang homeowners and 30 yung renters. Pero sa atin po, which is marami naman po tayo, at nakakahito naman po tayo kayo mapangag tulong sa government natin, which is nabahala lang po natin. Mas madali na po tayo makahingi ng tulong, may access na po tayo sa barangay, may access na po tayo sa city, lahat po nang kailangan natin tulong, which is nila, madali na po. Madali na po tayo makaka-access sa kanila. And, sakayon po tayo sa ganang klase ng okay na po ba? Sige po. Ay, tigil mo na ang ingay! Venus Rock, commanding nyo! Sabi yata ang masyadong malaki yung at din kahit pa paano magkakatulong sila wala ka mahal kung kahit pa paano sige po, pag-uusapan po natin. Kasi po, para po sa kalaman na lahat, yung monthly dues niyo po ibibigay. At the same time, wala mga renter. Nagtuon po tayo kumuha po ng mga projects. Katulad po na kasi para po ng presidente natin na magbibigay po ng tao from 10 o'clock hanggang 5 o'clock na magbabantay sa dituan natin na kung saan tukunin natin sa monthly dues ang ibabayan kung sino po yung mag-tuning in a day. Opo. So pag-uusapan po natin kung papapasok po sa budget po natin yung 10 pesos na dire-request po ng ating natin. Tinawag po Bali magkakaroon po tayo ng trial run or what. Kung sa 20 naman po ay sobra-sobra, ating makukulit. Kasi ang lahat po, ang kukunin po sa monthly dues is yung electric bill natin sa street lights. Which is, hindi naman po kasi kaya ng solar na kilabit, lalo na ngayon nag-uulan. Kasi, ang paalam ko kasi talaga, yung street light natin is dadagdagan pa po natin ang ilaw para lahat po is maliwanag talaga. Kasi, ang bill natin sa street light, gumagamit po tayo ng reset natin talaga. Which is, mataas po talaga ang bill sa kuryente niyan. pero okay naman yung salita Okay. Mamaya po, magkakaroon tayo ng questions. Inalatag lang po muna namin lahat ng pinapin namin sa DLA. Kapag meron po kayong questions, magtanong, bibigay po namin sa inyo. Hindi naman po kayo na magtanong. Free naman po magtanong, sasagutin naman po namin. Hindi kaya namin. Tapos regarding pa doon sa monthly dues natin, is maglalagay lang po tayo ng monthly. Kasi baka mamaya, doon yung papasok ng mga pinapayon. Hindi naman natin ang mga kaya kailangan natin ng bantay doon. Magkakaroon ako ng pagkuhan ko eh. Sa ako naman ay kamarang ang alawas na sa akin. Okay mo na yun? Ito ba? Regarding po sa sa parking space. Ang parking space po natin is kailangan yung 4 wheels po is makakapasok dito sa ating building. Then ang motor makakataan po sa ating mga eskinita
malagdag. Ang 4 wheels po ay susukat ng meters, 2 meters to 2.5 and a half meters. Yan po yung kailangan makapasok. And the rest, yun po yung magiging space natin for parking. May narinig po akong balita na may nagpaalat daw na one-way parking. Which is hindi po totoo. Pinag-usapan namin kahapon, yung one-way ay one-side parking. Ang pinag-aaralan po kasi namin ngayon is isang bahay, magkakaroon siya ng depende pa po sa bukas na gagawin namin eh. Kung kaya pa ng ito, bahay na ito. Kung pag-ganito ang kanyang parking, which is kung kapila is ganun din, ito lang po yung matitira. Makakapasok po sa yung puro. Kung sinahay po, ito, ang sukat po natin is pampalera ang poste. Ang poste, yung pang-ibigay namin kayo ng parking natin. Kasi, in case na magkaroon po tayo ng sunog dito, huwag naman po sana. Ito lang, yeah. Stop muna nga, ne! Tulog po yung EMP. Tagalog naman! EMP, sandali lang po. Hindi lang po yung maganap ng meeting namin. Pakihinto muna po sana. Sandali lang po. Ayaw daw, kaya nahapon daw yung oras. Nag-aabot din po kami ng oras kasi matagal na po na naka-schedule. Lagi lang po nag-uulan. Pasensya na po. Okay, Jack, lakasan mo na lang. Ikaw yung pinakamalaki. Hindi. Wala. Negative. Yung parking space po Pag di mabili yung natin, ano, which is ibibigay po namin kung ano yung the rest na matitira. 1,200. Kasi kailangan po na kung 1 meter na matitira parking sa inyo is kung ilan yung kakasya po dito, maglalagay po kami ng lines. Lahat po yan ay sa India. Yung mga bahay po na sumobra, naglagay ng semento, naglagay ng ganito, naglagay ng hardin. Which is pag kayo po ay sumobra, huwag naman po sana tumating na tatawag pa kami ng sendro, ng barangay, para sila mismo ang magtibag ng nilagay ninyo. Kasi po, para sa amin, kung sila ang magtitibag, wala po tayong habol. Lahat po yan, hahakutin nila. Kung ano yung makikita nilang nakahambalang dyan sa harapan, kukunin po nila lahat yan. Hindi po natin mabukawi. Yun po yung gusto kong mangyari. Lahat po ng ating reklamo, is dadaan po muna dito. Hindi na natin pararatingin sa taas. Kung tayo merong hindi pagkakaintindihan, pag-usapan po natin. Dito po natin pag-uusapan, matawag nyo lang po kami na kailangan natin, may reklamo ko kay kapitbahay ko, sumobra na siya, sinakop na niya yung kalahating daanan. Pag-usapan po natin dito, wag na po natin tumantong sa barangay o sa city. Mas nakakahiya po tayo. Mas maganda po, lahat po ng problema, is nalulutas na natin dito pa lang sa atin. Which is, hindi naman po tayo mga kampe. Kahit pa paano po, yung mga kabataan po natin, is train na po natin yan regarding sa sunog. Nagbigay po tayo ng seminar, paano gumamit ng fire extinguisher. Meron naman po tayong request sa barangay. Yung fire extinguisher, then next po natin doon is yung bubuhayin po natin yung water line. May water line po tayo dyan. Nag-request na po ako kay mga sa barangay ng hose na iikot, na kayang umikot na hanggang doon. Sa atin, sa bagong buhay. May request na po ako ng hose, in case na may sunog na lang, buksan si motor, then, kaya ng lulutasin. Ito pala, hindi na kaya. Kasi sobrang sikip po natin. Kung mababayaan po namin yung maliit na baga, maliit na ganito, lalaki po, mahirap masunugan. Bali naman nakawan, huwag na masunugan. Pati natin, ulit, wala. Hello. Hello, sir. Hello. Hello. Ikaw, hindi po sa mga iskinita natin. Kasi
Hello. Ay, hindi pa ako yan. Nina. Sa mga eskinita naman po, huwag na po tayo mag-over parking. Basta maglalagay po kami ng liga. Kung hanggang saan po yung parking natin. Okay na po sa inyo? Yung lines natin para sa parking space. And the rest po yung mga obstruction natin, right? Ano po gagawin natin? Kasi meron po kasi mga iba dyan namin. Talagang may kulungan ng kung parang karapat na harap. Baka po pwede, nagre-reklamo po kasi yung kapit-bahay. Ay, pagkakaway. Yung mga kapit-bahay. Hindi ko lang sasabihin. Tumadaan. Pagkakaway pa naman. Pagkakaway tayo. Pagkakaway pa. Ay, tumadaan kasi naka-obstruction kasi kung kaarang-patang. Which is hindi mo, meron na nga kung kulungan na nakalagay, kung nakampayan na yung mga pagkana, mga ganito, tapos makapating pa yung isang space, wala na po talaga. Space na magkano. Sa akin lang po kasi kailangan po natin yung emergencies. Hindi po natin kailangan, hindi po natin maiwasan yung emergency. Hindi na yung gusto ko sa ganito, sumabit po sa nakakating na ganito, hindi po natin maiwasan. Yung emergency po talaga, yan po yung kailangan natin bigyan ng daan. Medyo na rin, alam ba? Pineflex ko pa naman kanina. Hello. Medyo na rin, alam ba? And the rest po yung financial statement natin ngayon. I-report po yung auditor wala yung monitor natin. Kapit mo na nga. Alam mo sila kami. Alam naman yung mga. Ayan. Maganda nga po kasi yung lahat. So, nag-report na po kasi regarding money matters. Financial report po natin. So far po, simula po kasi kami, ito po yung turnover, na-receive po namin yung pera sa previous officers po na 27,168 po. May 27,168. Date endorse po no May 17. At the same time po, napag-usapan po namin ng asosasyon na ang pera nang galing po sa dating asosasyon ay inilagay po namin sa bangko, sa ORA po. Para po sa kaalaman ng lahat na hindi po natin nagagastos yung perang nang galing po sa dating pong asosasyon. So yan po yung katibayan, 37,000 po sa OO. So just in case po, kung nangailangan tayo malaking halaga, meron po tayong nakalagay sa bangko. Okay po? Sa kaalaman din po na lahat, paano nga po kami tumatakbo at saan po namin kinukuha yung mga panggastos sa asosasyon at isikan sa bagong buhay. So dito po yung natin, ng June, ng money. So kung inyo pong mga tatanungin, ito po yung mga bracket kung saan po nagagaling yung pera. Kaya yung una po yung unang pera po ng June, nanawakan po namin ay 2,440. Nanggaling po yan doon po sa mga nagre-rent po na dito po sa multi-purpose. Patay, birthday, pinya, meeting ng mga Adolgate Mercy. So yan po, iniipon po namin lahat. So hindi ko na po isi-segregate individual. Kung kailangan niyo po makita, meron po akong libro. Nilagtong po ako doon para makita po yung identify ko kung sino-sino po yung nagbibigay. So, sinama rin ko na lang po. Ang importante po, yung pera po nang galing po sa dati po ng asosasyon, ay nasa bangko po na hindi po natin na nagagastos po. Okay po? So, from that po, meron tayong electric bill for the month of June na nabayaran po natin na 603. So, at the same time po, ang total po na natira po sa pera po ng June ay 2,440. So, dahil po tayo ng July,
Ito po sa month of July, meron po tayong 5,440. Huwag niyo po aanin na ako niyo sa sumahin. Sumali na po yan. From exceeding June hanggang July, so yung mga excess money, tinototal ko na po. So, andito po sa right side. Meron pong perang galing si Congressman Eric Olivares po nung nag-votating na kami. So, yung pera na po na tinigay po na ating kagalang-galang po, ay inilagay po sa pan namin sa pondo po ng asosasyon. Hindi po namin inilagay kung saan po. At binalik lang po namin yung mga pamasahe po ng mga officers na pumunta po sa munisipyo para naman po ating pagod lang ay yun lang po yung kinontribute, yung pamasahe po ibinalik namin. So yung binigay ni Mayor, so ayan po, nagbayad din po kami ng electric bill, month of July, 652, July pay na po yan. Sa rest of money po, namin po para rental at model purpose. So month of July po, meron po tayo natitirang pay, meron kami nalikom na pera na 5,410. So when it comes to August naman po, so ang natirang pera naman po namin sa last month natin ng August, 2,441. Tumaas po yung bill natin. So electric bill na bayad na po tayo ng month of August, 1,011. Tapos yung yung excess budget po na nanggaling po kung tatanungin niyo po kung bakit may pera pa rin po tayo ng mga officials po ng ating gobyerno po, katulad po ni Mayor, pag nag-OTG po kami, may token po pinibigay. So yung token na po yun, ulitin ko po, nilalagay po namin sa pondo po ng asosasyon. Para doon po, ay meron po tayong parang pansamantalang gagamitin sa mga panggasos tulad ng mga, yan, yung fee, rent na po yan, pinapaayos. Yung pagpapalinis, minsan po yung mga galing po sa barangay na naglinis ng kanal, so binibigyan po natin, doon po nagagaling lahat ng nalilikom namin ng pera. Kapag nag-OTing kami, nagbibigay po ng ating mga opisyalis ng gobyerno po. Doon po nagagaling po at saka sa mga renta po ng multi-purpose. So for the month of September po, ang handing pera po natin ay 4,730 po. So electric bill, 1,451. So bayad na po yan. So the rest ng budget po kami from rental ng multi-purpose po. So far po sa October po, ito pa po, October 6, as of now po, ang pera po mahawak po namin, nagaling po sa pondo po na nabibigay po ng mga nag-renta na po ng multi-purpose, everything po, at galing pa po ng excess money from the sa ating pong mga officials po ng denominasyon. Ito po, 5,182 pa po ang pera po natin. So, may nagtataka po ba kung saan nagagaling yung pera namin na kung saan ang dating pera po ng asosasyon ng Bill Over ay nasa bangko pa rin po. So, hindi po namin ginagalaw yan. Okay po? So, alam po, gusto namin po kasi maging transparent. Huwag po tayo magpapakasira sa sentimong halaga. So, kapag binigay po, kung sino po yung nagpag-preach po ng mga ating asosasyon, lahat po yan na nakarating po sa amin, lahat na from the President hanggang sa board members po, alam po yan, detalye po yan, kung magkano po yung binibigay ng bawat individual po para sa honors po ng bagong buhay po. Kung may mga tanong po, you are always welcome po para magtanong, andyan po yung laptop po, para po malaman niyo po kung ano po yung mga expenses na iba po, nanggagaling po, yung ating pinanggagasusan po. Basta at the same time po, ito po yung perang hawak natin sa ating treasury sa ating stand. Kagabi po nag-meeting kami, on hand, 5,182. Ang nasa kanyang kamay sa may budget pa po tayo. So kailangan po, yung gagawin po natin sa mga homeowners rental share po na monthly dues, malaking tulong pa rin po yun para mabigay po natin yung mga pangangailangan po sa lugar natin. Okay po ba? So, again po, alam po yung financial report po natin. Starting May, so ito po yung dito. Huwag may tanong po, pwede niyo po makita po. Feel-free po kayo lahat. Wala kayo, isa naman tayong lugar para at least wala tayong nakakaaka sa buhay natin. Okay po? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang tanong po, bakit po natin kailangan mapalaki ang ating pondo? Which is kailangan po natin mapalaki ito dahil ang gusto ko po talaga is wala nang hihil sa inyo.
Hindi na kami, like, ang kailangan po kasi natin gastusan ngayon is yung registration ng ating homeowners. Kailangan po, ang ating homeowners po ay kailangan nakarehistro sa DSUD. Yung po yung National Housing Authority. Na tayo po ay kinikilala bilang isang homeowner sa ating lugar. Saan po natin kukunin ang ating pagpaparehistro sa BIR, sa SEC, at sa DSUD? Hindi, ayoko pong katulad nung dati na bahay-bahay magsasabi na, oy, may bayarin tayo. Ang bagya ng 250 kada isang bahay para malakad lang yung rehistro. Yun po ay pinakaayaw kong mangyari. Ang gusto ko, lahat kayo walang babayaran, lahat kayo libre na lahat. Yan po ang gusto namin. Malilibre pag-rehistro ng ating homeowners. Lahat po, kaya po natin pinapalakas yan. Pinapalakas po natin ang ating pondo para maayos po natin yung mga electrical wire na tinutulong. Yung mga electrical wire natin ang metro doon, nakahambalang na, strong lang po talaga sa tubig lang. Lahat po ng proyekto is for safety natin. Hindi na po kailangan na, malulisin ka ng tabi kay Teron kasi magpapagawa tayo ng kuryente. Which is pinapalakas po natin ang pondo natin para doon na lang po tayo kukuha ng ating pong mga gagawin dyan. Yung pondo po kasi hindi po natin kailangan galawin yan. Which is kailangan lang yan for emergency. Like masira ang main circuit breaker natin. Pag yun po ay nasunog, ang halaga po ng main circuit breaker is 20,000. Pag nasira po yan, ano pong gagawin kung wala tayong pondo? Ang hihingi na naman sa bahay-bahay. Kasabihin na naman hihingihan, bakit ganito, bakit ganyan, bakit nangihingi naman kayo, ano bang ginagawa nyo dyan? Kaya po kami, asahan po ninyo pag nagkaroon po tayo ng monthly meeting or quarterly meeting, General Assembly, ang pera po natin hindi po nababawasan, which is lumalaki pa po. Yan po talaga ang goal namin, mapalaki natin ang ating pondo ng homeowners. Para po sa emergency talaga. Kami po talaga, para malaman po nito, nagkakaaluhan na ako kami na ako po lang talaga sobrang higpit regarding sa money matters. Tinatanong ko po si auditor, tinatanong ko po si Ate Stem, tinatanong ko po si Secretary, tinatanong ko po sila. Ayoko nang maglalabas tayo ng pera na gagamitin lang namin sa wala. Gagamitin lang namin sa ganito, gagamitin lang namin sa ganito, bibili tayo ng pintura. Hindi, kaya naman natin hingiin ang tulong sa local government natin. Kung meron po kayong request na kaya naman po namin, punta lang po kayo sa amin. Kung meron kayong idudulog, kung meron kayong problema, sa kapitbahay ko ganito, pag-usapan po natin yan. Hindi na po natin kailangan makarating sa barangay. Kung kaya naman niya ganito, may utang kayo sa akin, okay, bawas tayo dyan para matapos na yung usapan ninyo. Okay, joke lang yun. Joke lang po. Joke lang po. Regarding po sa monthly dues natin, siguro, ang napag-usapan namin is, bago 1 week before, matapos yung month, maniningin na po kami. Kung wala po siya ng Lunes, babalikan namin siya ng Martes. Kung wala po rin siya ng Martes, babalikan namin ng Merkules. Kung wala pa rin, ito. Sa linggong wala. Which is hindi naman po kasi talaga mabigat. Kasi po, lahat naman po tayo sa monthly natin, yan natin pugunin yung maglilinis, monthly ng alay natin. Because tayo lahat po yung nakikinabang yan. Pagbarado po yung meron natin, sigurado, barado yung ano, barado. Nung po tayo kukuha ng pambayad sa maglilinis ng kanal, which is nare-request naman po
po yun sa barangay. Pero nakakaya naman po, request tayo ng request. Kahit pa paano, bigyan natin yung pamilienta. Doon po namin kukunin yan. By the street lights. Tapos regarding po sa harapan, ang kaya naman po natin kasi may uliisip naman po talaga. Kaya lang, minsan, hindi siya makikot kasi para malinis ng harapan. Hindi naman po talaga natin binabayaran yun. Hindi po natin. Nagpupusan lang lang po na umigo dito para maglinis. Isa ko po yun sa nakikita ko na kailangan natin ang natin. Pero hanggang maaari, harap mo, inisin mo naman sana. Diba? Para kahit na paano naman, harapan mo, puta. Malinis. Napakasimple lang naman nun. Pag may tumahin mo na aso, ay hindi ko aso to, tawagin mo yung aso ni Kapit Bahay. Hindi na maglinis. Eh, ganun yung aso kaya yun. Baka mo, taga-pencil yun, tawagin pa yung taga-pencil yung aso. Di ba po? Kung natahihan po tayo, pwede naman po siguro linisin natin yan. Hindi na po natin kailangan ng BP. Para po tayo pa-high blood pa. Hindi lang naman yun. Pero pag hindi po lasing yung ating umiikot, maglilinis naman po talaga siya. Nag-iikot-ikot po talaga siya para malinis. Ang pag-aaralan pa po natin yung yung papakawala ng aso. Hindi, balak po kasi, isa naman po sa naisip ko, ang magpapaikot po ako ng taga-city, yung aso. Pound. Aso ay pusa, iikuti na rin po tayo dito sa mga nakakawalang aso. Si homeowners po, si homeowners, ito paano maging responsable ng pusa. Okay na po ba tayo? Mga tanong po ba tayo? Bago na po tayo sa tanong, masagot po natin lahat. Hello, magandang hapon sa lahat. Sabihin ko, kasi tungkol sa vintage. Yung vintage na mapayarin. Okay ba yung vintage mapayarin? Kasi Diyos, kasi sa winter kasi, sa natural paraan, hindi na kailangan pabayarin ang winter kasi hindi yan logical hindi yan practical. Kasi winter sila, mas maganda pa, isuldir na lang sa may-ari ng bahay. Kasi yung winter, wala naman kung ganun eh. Kahit saan tayo umiikot sa kundiin, magbubuhay parang ganun na, ang winter magbabayad. Kasi parang awkward tayo dito na kilala tayo na kung ibasan yung attitude sa may-ari, pero sa winter, mapasama yung imahe ng lugar natin. Hindi po, nung panahon po na kami mag-opisyahin, pinakalan natin. Obligado na po mga letter. Ang problema lang po, wala po nagpupunod sa mga patakalan. Kasi dapat po talaga, sa kauna po na, hindi rin po kami nagsusumitin ang mga nagpapaupa ng mga pangalan, ng mga upa. At nakaunang-una po, yung utang po, hindi ko naman po hindi napakalaki yun para hinihan ng manifested ng mga renter dahil gumagamit din sila ng facilities ng bagong buhay. Pero yung iwanan ito lang, lahat naman na rin ganun eh. Kahit saan kung pupunta eh, wala na ito na yung retail ang gamit mo. Ang practical na yan dyan, yung mayakit ang bahay na nagdadalan. Kasi parang nakakaya tayo eh. Sa atin lang yung nangyari. Hindi yan practical sa tao ngayon na yung retail ang babayan. Ang nangyari na bahay, nagdagan na lang yung religious. Sige po. So, isa yun sa suggestion ko. Maghanap kayo namin ang sagot nila kung mayroon magkanina. Maraming salamat. Isa lang siguro yan. Hindi na rin alam. Pwede phase 1, pwede phase 2, sa lingkong pang lahat po yan. Dahil yung po, nanggaling din sa una po. Tingnan natin kung anong legal na yan dyan. Kasi kung nakita ko, parang hindi ang top eh. Kasi
naiintindihan, mas ano, makikinig. Ano po yan? Nasa mandate po yan ng BISUL. I-implemented po yan sa buong Pilipinas. It should be na pwedeng magbayad yung renter kasi nasasakot siya ng isang lugar. Bakit? Para sa yung beneficyo na pagbabayad niya sa safety. Kapag nakakawag ka siya, Safety, karapatan yan ang nangyari ng lugar yung mga specialist, ganyan. Sige po. So, bayad po na lahat ng owners kung halimbawa kung tatanggalin natin ang bawang renter po ng mga renter ng 10 pesos, ay magiging 50 pesos po ang bawat ng owners na monthly dues natin. Itataas po natin kasi alam niyo naman po kung saan mapupunta. Yung monthly dues natin, hindi lang po kung saan mapupunta po yan. Okay po? So, yung suggestion ni Kuya, pwede naman yung usapan na lang na mismo may bahay at saka ng renter kung paano po nila mabibigyan po ng monthly dues yung asosasyon ng ganitong katalyan. Tama po ba? Ganun na lang po. So yun na lang po. So pag-uusapan po natin ulit, sa inyo po kung gusto nyo po na itataas po natin ang monthly dues ng bawat homeowners mismo ng ari ng 50 pesos. Instead of 30, magiging 50. Okay na po ba sa inyo? Wala ng renter. So kailangan po lang kasi aasasan ayon sir na kung sa inyo lang po suggestion sa amin po open po. So itutulong po natin po yan sa iba kung okay lang sa mga homeowners po na nagmamaray na aakumpahin po nila yung obligasyon po rin po ng kabuuan. Total naman po, iisang lugar naman po tayo. Sige po. meron po bang renter na matindi ng meeting? May renter po ba? Ayan sir, sa tingin mo po ba, sa kayo pa ba? Okay na ba sa makaling ng bagong elected na magkaroon kayo na obligasyon na sa 20 pesos, monthly lang naman po siya, sir. Sige, okay lang po, sir. Para makita natin yung other side nyo po. Kasi renter, homeowners, slash, nakapaupa po si Kuya. Sa other side naman po ng renter. Sige po, yung sa inyong palagay. Sa akin lang kasi, nangungupahan lang kasi. So, yung inuupa namin, kung ano yung nagiging usapan dito sa owner ng bahay, yun lang talaga yung tinabay namin. Kasi, kahit naman sino nagpapaupa naman kayo ng atin. Walang yun ha. Dapat sulat talaga. Lalo kung 50 na, utak mo na yan. 10 pa lang yan, monthly to, 10 pa lang yan, 10 pa lang, mag-borments mo lang. Nakakaisang mag-borments mo lang. Yung reklamo ka na, no? Nakakatira sa subdivision, renter siya. Pero kung nagbabayad siya ng monthly dues, na 150 a month. Kasi sabi ng kasi ito, rural area, what is 20 pesos in your safety? Kaya kung gusto ko lang ipaabot sa inyo, in case kung naman mangyari, pero madalas may nangyayari na may trouble renter sa kanyang land levy at saka may trouble sa kapaligiran, huwag mo sabihin na walang pakialam ang asosasyon. That's why, kaya nila nire-request na mag-comply na mag-comply sa tempo. May pakialam mo yung Elmat ko yan! Kumalmak ka, di ba? Elmat ko yan! Gagalaw dyan! Huwag mong ipagdamot kung talagang bente. Ang bote lang yan ang Tama! Tama yun! Ay, ano ba? Eh, di sa pa. Yung sa 20 talagang kinalaban na yun. Kailangan pa kami mama ko paring standing ovation sa apo ko. Nakaupo lang. Nakatay lang. Ano kasi nagtanong eh, no? Masakit naman po sa inyo. Alis na atin sa mali ko. Mami, kaway, kaway! Kaway! Oo,
kasi yun, nagigets ko naman po din kasi si Kuya. As a owner, di naman niya sinabi huwag pabayari ng renter. Ang kanya, siya na yung naaakulo para sa renter. Kumbaga, kung si renter ay merong monthly dues, i-charge na lang din sa owner dahil si owner naman yung nakikinabang kay renter. Ayun yung gusto maliit ni Kuya. Ngayon, sa mga owner na may monthly dues na 30, na may paubahan na 5 tao, i-charge sa kanya yung 15 times 5, 75 plus 30, 105 yung magiging monthly dues ng owner na may paubahan. Since ang gusto ni Kuya, ako ng owner yung monthly dues ni renter. Ay, po ito. Sangayon po ito. Pati na kayong Star Magic Bullet Lake na kayo. Pwede rin gano'n, yung option ganyan. Kasi, isipin mo, natulog yung renter, agad tinulungan yung trabaho mo yan. Walang yan, pinag-isahihan. Gawain yan sa isang lugar na. Walang yan, sampo. Mayroon naman ako mga Kuya, Gusto mo na kais-kais yan eh. Kais-kais yan sa mga ugupa. Sa mga ko natin, sabi ni Malo, sa tinisir yun eh. Ako na sa akin, sa tinisir yun, sa tayo. Pero si Ara, o di magkakaroon ng ano. Kung magkano ang pag-usapan, Kuya, kasi hindi mo na pag-usapan na sabi ni Kuya. 20 lang Isang dito kung makukulit ako ang asosasyon na nagagawin ko doon sa Mantipi. So, Wala naman yan, sa Tagalog. Wala naman yan. kung yung renter nyo, pwede mo pinibigay sa mismo homeowner. Sasabi, ito po yung bayad ko sa ano. So, pwede na mag-pwede mo rentahin sa kanila. Sabi sa'yo ko, kapag nakulit ko kami, sabihin na lang po ito yung kapit sa nila. Ito po yung bayad ng ganitong renter ko, sa ganitong loan ko, para po kayo isa po namin, individual po, kung magkano po yung binibigay po ng bawat isa po, para po sa monthly dues. Yung ano ba yung sinabi regarding sa ayuda, nangyayari dito sa amin, yung mga renter binabaliwalahan. Kung nakalaan nga nagiging kawawa kami, pumunta kami sa harapan ni Mayor. Hindi na kayo kuwerna. Hindi na kayo kuwerna. Putik na kayo. Ay, hindi pinakikita kayo binabaliwalahan. Bibitaw na kayo eh. Ngayon, kapag sa mga bayaran, isasama kami. Yun ang nakakasama dito. Ang turing dito sa akin dito, sa mga ibang mga tao, ang upan. Kasi po, ito papapaliwanag ko. Yung po Tapos, mga opisyalis po. Wait lang man. Okay, sige. Regarding dun sa din, pamimigay, siyempre nagbabayad kami ng buwis eh. Di ba? Nagbabayad kami sa gobyerno. Anong pinibigay dito sa gobyerno? Ang hindi nila nila. Kasi nagbabayad kami ng buwis eh. Papaliwanag ko lang po. Kami po mga opisyalis dati, sumusunod lang din po kung ano po ang pinapaka sa amin ng city. Ngayon po, kung sino po ang homeowner na nakapangalan po doon, yun na po talaga ang binigay ng ticket. Wala pong sobra, wala pong kulang. At ako pinag kami, 108 family, yung lang individual po na binibigyan sa isang member. Yun po. Eh ngayon po, kaya nga po pinukuha namin ang mga pangalan na arrested, hihingi namin sa mga miyembro, mga owner, para po lahat kayo magkaroon. Sa totoo lang, kuya, nilalaban po talaga namin ito. Ay, hindi namin pinapabayaan na may parating na ganito. Na-inform naman po kami agad. Ilan yung ganito sa inyo, ilan yung homeowners nyo. Nag-react po kasi agad kami. Pinupuntahan namin doon. Bakit homeowners lang? Pwedeng kasama naman yung renters. Kasi yung homeowners namin, isang bahay, ang nangungupahan, di ba? Matatanggap ng isang bahay, isa lang. Tama yung sinasabi mo, nakakasama ka talaga ng loob yun. Ano kung magagawa niyo opisyalis? Ang binigay ng pulis ganito, alam ka naman i-share sa amin. Para magkaroon ng din po kayo.
alam mo naman sabihin namin na hindi namin tatanggapin to kasi ganito kaya hanggang mahal ko talaga, inaagapan sa akin. Kaya kung mga parang namin, para pinamitan, inaagapan agad namin ito sa umat nila. Hindi, kasi nag-aaway-aaway kami. Yung owners, yung officials, nag-aaway namin. Kasi bakit ganito lang yung wala sila, wala kami. Inaagapan na po talaga namin. Kaya po nung last na nangyari sa kulang, lahat po talaga is nagkaroon. Kailangan po talaga kasi namin yun. Nung nakakako ba nagkaroon kayo? Ayun nga po. Kasi kayo pa lang po kami nakaupo. Kayo pa lang po kami nakaupo. Ngayon pa lang. Paano yung may pa-upload pa lang po yan? Kaya nga lang po, kaya ngayon nilalakay namin sa inyo, yung aming mga suggestion para po sa mga owners, para just in case, makatulong din po kayo kung ano po yung mga gusto po namin mga plataforma na para po sa kalooban po natin. Okay po ba? So, kung pag-uusapan po ulit namin regarding po sa suggestion ni Kuya, na isa-shoulder po ng homeowners po na mismong may-ari, kung ilan po ba yung renter nila. So matotal, kung magkano po lahat sa 50 pesos po, kung kasama na po, pag-uusapan pa po namin yun. Okay po ba sa inyo? Bali, end of October, magsisimula na po kami manigil ng monthly para sa mga homeowners. Then yung sa renters po, pag-uusapan po natin. Baka hindi pa po namin may sama ngayong buwan na to. Yung renters. Yung homeowners po kasi talaga kailangan ng magbigay ng Ano monthly. yung sinilan nun? Ano po? Weekly? Ang sinilan nun, weekly? Ang bali bago isang linggo, bago matapos ang buwan, isang linggo. First week po lang naman. Maghihingi lang po kayo ng Kasi last week. last week. So, mag-start na po tayo ngayon ng October na katapusan. Maghihingi lang po tayo for the month ng kami. Sige po muna. Ang meron po tayo kasi kasi yung sa akin ng mga Ngayon ba? Wala na po yung question? Wala na po ba? Wait lang yan. Please kita. Wala na po ba kayong owners? Wala na po ba tayong katanungan? Ano po dun sa inulat ng ating mga bagong opisyales? Bago tayo magkaroon ng ayuda para sa inyong wellness, okay? Para sa inyong kalusugan. Bakit na po ba tayo doon sa paano po magkaroon ng letter sa ating mga bagong opisyales? Bakit na po ba tayo magkatagagin na po ba tayo doon? Okay. Sige po. So, i-endorse na po sa inyo si Chubby para sa kanya ng business. Okay, sila ka na natin mag-comments. Okay. Sige. Wala pala bayaran pagdating sa panahon. Bayad. Okay. Paano yung sa renter? So, Ayan. pwede mga magkakasakit. Tanong na rin kung may renter. Daming ibang kulay sa kulay na sangkap. No? So mga super paano kayo sa sangkap na ito, ito po siya yung nakapag-prevent sa lahat ng tao. Nakakain lahat ng cancer, wala kang antidote. Waiter. Yan, ito po si waiter. Hindi, ano hindi. Pumunta tayo sa maayos sa ating katawan. So, ito, paano mo titimplahin? May experience na lalagyan nyo rin hati. Yung natural na tubig na sa iyo pa, di ba?
Kasi hindi na mabuti. Tama. And then, Hayaan pa natin yung kasi medyo delikado yung mga kasama ng bata. hindi pag-init sa umaga, wala pang laman yung tiyan nyo. And then sa gabi, bago kayo matulog. Okay? Price naman nito is 500 pesos per bottle. Pag hindi kayong viewer. Pero pag membership kayo, 250 na lang siya. 50% discount. No? Yun yung kagandaan ng videos namin. Kasi ito ang videos, meron din siyang 600 to 8,000 kurang. Kurang naman sa panginoon. Yun yung sustansya ng vitamina na kinakatawa ng tao. So isang takip pa lang dito, so din ang vitamina. Ayun lang. So siguro, sana, willing ko sa may press na mahaba-haba yung siguro para sa inyo lang lang. Yan, order. Alam ba, yung nila. Ayan sila. Okay. Para lang dito sa product para mas mahaba-haba yung paliwanag. So, Di pa naman, meron pa kami may parapol pa kami sa kanila. Yung parapol namin yan. Okay lang ba? Joke lang. Binibigay na lang. Binibigay na lang ba? So, maraming salamat po, no? Ang mga gusto kong mag-abe, ilalagay nyo naman ako daw. Tinatawa yung lumini ko, pero panalo yung talaga ako sa akin. So, sa mga distributor ng 1 Winners to International, ibigda pa ako ng para sa akin. Maraming naman yung mga salamat. So, magsiselfie lang po ako, tapos na po ako. Maraming salamat po sa inyo. Excuse po. Regarding sa homeowners and renters data, 1 week po, simula bukas hanggang Sabado po, kailangan kukulik na po namin yung data po ninyo. Pakilagay na lang po sa isang papel na ito po yung address ninyo is, kunyari, sample, Pagita. Block 1, Lot 1, Sampaguita Street, Bagong Buhay. Ang owners ay si ganito, yung renters si ganito, ilan yung renters po niya. Pakisulat na lang po sa isang papel, then pakipasa po kay Richie or kay Rona. 1 week po ang binibigay natin para ma-include po natin, kasi tayo po is meron na po tayo dito computer. Lahat po ng data include natin dito. Sa computer po natin, meron po tayo ng computer, doon po natin i-include lahat. Sige po. Sakali katulad ko, wala naman akong renter. Mga anak lang. Sorry. Sasama. So meron po tayong computer na ginagamit, yung po ituloy po ng ating Congressman Eric Olivares. So marami tayong mga gamit, alam niyo yan. And gusto ko po, kung wala po kayong renters like ni Nanay Mercy, Huwag ka malikot dyan, doon kayo dumaan. Doon. Homeowners, sharer 1, sharer 2, sharer 3. Para po isang ID lang po yung ibibigay namin, pare-parehas po kayo. Pare-parehas po kayo. 1 week po 1 week. And regarding naman sa bagong homeowners, like ni Ate Judy Narito, binigay niya na yung isang bahay niya kay Sir Miguel. Binigay niya na isang bahay niya, Sir Miguel na yung homeowners ng isa. Paki-inform na lang po yung officers para maidagdag namin sa data. Homeowners, owners, renters, and sharers. Yan po yun. And sa mga nakabili po ng bahay, update po tayo. Kung wala pa po kayong record. Para ma-update po ninyo na ako na po yung bagong nakabili ng bahay. At sa mga bagong nagpapaupa, para makabilang din po natin kung ilan yung susi na dapat namin ibigay. Kasi nandun na yung data mo lahat. 1 week po.
Magandang hapon. Sa lahat po ng aming nagbenta ng baka at nakabili, pwede lang po magpasa kayo sa amin ng kasulatan na nagpapatunay na yung bahay na yun ay naibenta na ako ang nakabili. Ganun po, para po alam namin, para pag pinagtanong sa amin, alam namin ang isa sa Diyos namin. Grabe po salamat. Tanong mo po ba tayo? May tanong pa. Okay na po ba? Malinaw. Malinaw na po ang lahat. So, sangayon lahat ha. So, Wala na po sigurado po wala na kang katanungan. So meron po tayo dapat isubmit sa aming dalawang regional. Yung mga nag-uupahan po. Yung mga renter po, kailangan po may submit para ma-include po namin yan. At yung mga nakabili ng bagong bahay, kailangan din po namin nakasagutan ninyo. Opo, para namin ma-include na. At sa mga renter, sa'yo po siya. Yung inyong mga, yung mga renter, yung mga homeowners na po yung magbabayad ng siya. Okay, para hindi na kayo problema. Okay, pero gusto namin ipatas-patas. Okay, na opportunity para sa ating lahat. Kung ano po yung natatanggap ng membro, ay matanggap din po ng rental. Sa bagong officialis na nahalal po lang ng bagong buhay. Yun po yung gusto natin. Lahat po ay sabay-sabay. Okay, na naaayon din sa kagustuhan ng bawat isa. Okay po, ang ating pagkikita ay ulit, kailan na? Sa December na. December. magkakaroon ulit tayo ng meeting kay driving. Siyempre, magkakaroon po tayo ng Christmas party. Isa po yan sa mga plano natin. Colors po. Magkakaroon po tayo tapos siyempre po kami po idudulog sa mga kinauulan para po sa mga parapon. Yes. Para tayo lahat. So, sana po pwede steer po yung cooperation niyo po at pagkakaisa po sa bawat isa ay inaasahan po ng mga bagong elected, yung mga officers po ng Bagong Buhay Association po. Maraming salamat po sa lahat. Ang magandang araw po sa inyo. Okay, see you po ulit next month para sa preparation po ng ating Christmas party sa bagong buhay po. Muli po ako good day everyone! Maraming salamat po sa mga renters, sa homeowners, sa mga members po ng bagong buhay homeowner. Ayan po, maraming salamat po sa ating lahat. Yan sa ating sponsors, maraming salamat. Support po natin yung business ni Lupi. Ano bang brand niya? Awan? 1OP. Ayan, sige po. Support po natin kay Strike. Baka maganda po yung product tapos mamukhahin po kayo kay Press. Kung gusto niyo po na may training, orientation po para sa product na yan. May mga maganda po yun sa health natin dahil madami tayong sakit. Di ba mga preventions po yan? Mga kape, whatever, mga drinks. Muli po, maraming salamat po. Sa nagkaalam po sa akin si Penis Roar, ang isa pa sa mga vloggers po natin. Maraming salamat po sa inyo lahat and have a good day po sa inyo. Venus Roar. Thank you so much, guys.